Isang Pinoy, nautakan ang mga scientists, nagancho ang mga data analysts, naisahan ang malalaking investors sa buong mundo. Ano ang kwento kung paano niya nagawa ang lahat ng ito ng mag-isa? Paanong gamit ang kakarampot na perang hawak niya ay na-convert niya ito hindi lang sa milyones kundi bilyones na halagang kumpanya? Ito ang kwento ng BRIEX Minerals Gold Mining Scandal. Once upon a time, may isang Pilipinong geologist ang nagtatrabaho noon sa Indonesia. Ang kanyang pangalan ay Michael de Guzman. Base sa mga impormasyon online ay wala tayong makitang diretsyong sagot kung saan siya ipinanganak, sino ang kanyang pamilya o ano paman, pero ang sigurado tayo ay isa siyang Pilipino. Hindi naging madali ang pagtahak niya sa landas na kanyang pinili. Noon kasi ay napakahirap pumasok sa isang malaking mining company bilang geologist, lalo na kung isa kang Pilipino. Kadalasan, ang gusto ng mga kumpanya noon ay galing sa Amerika. Alam nyo, marami-rami naman ang kanyang napatunayan sa industriya. Ngunit hindi ito sapat para mapukaw ang atensyon ng mga malalaking kumpanya. Isang araw ay gumawa siya ng isang detalyadong plano upang maging spotlight ang kanyang pangalan sa mundo ng pagmimina. Noon ay may isang lugar sa Indonesia na ang tawag ay Busang River, Borneo, Indonesia. Dito niya napiling gawin ang kanyang master plan. Ngayon, ang pagpili ng lokasyon na ito ay pinag-isipan din dahil isa ang Busang River sa pinakamalapit na lokasyon kung saan natagpuan naman ang isang lehitimong may malaking gold reserve sa Indonesia. Now, to make his plan work, kapatid, ay kinakailangan niya ng dalawang tao. Isang tao na mag-e-endorse ng isa pang tao upang mag-invest sa binabalak niyang ekspedisyon. At ang isang tao naman ay ang siyang magpa-finance ng lahat. Dito mapasok ang pangalang John Felderhoff, isang Amerikanong geologist. Kinumbinsi ni Michael si John na humanap ng isang tao na magbibigay ng pera upang magkaroon ng pondo sa gagawing paghuhukay, at hindi nga naglaon ay ipinakilala ni John si David Welsh, isang businessman at isa ring investor. Hindi naglaon, nagmeeting ang tatlo sa isang hotel. Dito, ipinakita ni Michael de Guzman ang kanyang findings, data at rock samples galing sa Busang River. Doon, nakapag-come up sila ng deal kung saan nag-invest si David Welsh ng $80,000 para sa ipinangakong ginto na mahuhukay sa lokasyon. Kasama rin sa deal, nagagawa ng paraan si David upang maipasok sa stock exchange ang kumpanya upang pagdating ng araw ay makapagbenta sila ng shares. Ngayon, kapatid, nakalatag na ang mga bagay na kinakailangan ni Michael de Guzman. May lokasyon na tayo, ipapasok sa stock exchange ang kumpanya, at higit sa lahat, may fundings na. Now, the only thing that is missing, kapatid, is the execution. And here goes our next topic. Nang makakuha ng sapat na pera, nagsimula ng kumuha ng trabahador si Michael de Guzman upang maghukay sa site. Now, may isa pang requirements upang magkaroon pa ng panibagong hype ang gold find na ito sa Busang. Kinakailangan kasi na binabackupan ng scientific research o data upang mas paniwalaan pa ng maraming tao na totoong maraming ginto na nakabaon sa Busang. Kaya naman, nagsimula si Michael sa paghuhukay ng tinatawag na core samples sa ilalim ng lupa. Gamit ang espesyal na tubo ay ibinaon niya ito sa lupa, at pagkakuha ng mga sample ay hahatiin niya ito sa dalawa. Ang isang bahagi ay itatabi lang sa site at ang isa naman ay dinudurog at ipinapadala sa mga scientists upang madetermina kung gaano karami ang ginto na nasa ilalim ng lupa. Pero may malaki tayong problema, kapatid. Alam ni Michael na ang mga nakuha niyang sample sa ilalim ng lupa ay walang ginto. Ang tanong ngayon, paano niya ipapalabas sa mga scientists na naglalaman nga talaga ng ginto ang lupa? Well, ginamit niya ang sarili niyang teknik na kung tawagin ay salting sa mga bato. From the word salting, kapatid, ay parang pagbubudbod ng asin ang ginagawa niya. Kukuha siya ng sobrang liliit na pirasong ginto at doon ibubudbud niya ito sa sample upang lumabas na nagtataglay nga talaga ito ng ginto.
Ngayon kapatid, kung ang ginagawa niyang salting ay hindi pa sapat sa iyo para masabing ang taong ito ay ipinanganak na talagang matalino sa panggagancho, ay ang ginamit niyang ginto para ihalo sa sample ay galing sa kanyang wedding ring. Tama kapatid, kanyang wedding ring. Ibig sabihin kinakayas niya ito hanggang sa makakuha siya ng maliliit na butil na siya niyang ihahalo sa mga bato. Now, we need to understand kapatid na bagamat na-coin na ang salitang salting sa mga rock samples, ay marami ang naniniwala na si Michael de Guzman ang siyang pinakaunang gumamit ng paraan na ito na nagresulta sa kaliwat ka ng headlines worldwide. Pero hindi pa tayo tapos kapatid. Hindi lang basta-basta kung ano ang nakuha mo sa pagkayas ng ginto ay siya munang ilalagay sa mga sample. Mayroon kasing mga scientific data na pinagbabasihan ng mga scientists upang masabing lehitimo nga talaga ang gintong matatagpuan sa sample. In short, kailangan precise ang timbang na ginto na ilalagay ni Michael sa mga bato. Isa pa, kailangan niya itong gawin upang hindi magkaroon ng suspecha ang mga scientists na peke ang lahat ng ito. Hindi nagtagal nang magawa ang salting sa mga sample ay ipinadala niya na ito. Sobra-sobra kapatid ang kaba na nararamdaman ni Michael sa bawat araw na ina-analyze ang mga sinend niyang sample. Maaari kasing dito na magwakas ang kanyang pinaplano. Lumipas ang ilang linggong paghihintay ay nakatanggap siya ng liham. Sa liham ay sinabing pasok ang ginawang assessment ng mga scientists. Dito na nag-skyrocket sa stock market ang BRIEX company. Unti-unti nang dumarami ang nagkaka-interes na bumili ng shares sa kumpanya, lalo pat sa araw-araw na lumilipas ay parami na ng parami ang mga lumalabas na lab results at puro positibo naman ang resulta. Ngunit may kakaharaping problema si Michael dahil sa pagtaas ng demand sa mga sample na ipinapadala niya ay kinakailangan ding dumami ang mga gintong ibubudbud niya sa mga ito. Ngayon kapatid, you can imagine na sa sobrang dami na ng mga naipamigay niyang sample sa mga investors na gustong bumili ng stocks ay darating ang araw na mauubos na ang kanyang singsing. Well, nakaisip siya ng matalinong paraan upang malagpasan ang problemang ito. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa bansa ay pumunta siya sa mga local miners upang bumili ng ginto na kadalasan ay nakukuha nila sa mga ilog. At matapos nito, muling nagpatuloy ang pagsasalting ni Michael. Lumipas pa ang ilang mga linggo ay may isang pagkakataon kung saan ang isa sa mga nagbabalak bumili ng malaking shares sa kumpanya ay nagpadala mismo on-site ng investigator upang makumpirma na totoo ang gintong hawak niya. Nagtanong-tanong ngayon ng investigator kung mayroon bang tinatawag na core sample na pwedeng ipakita si Michael. Ang core sample kapatid ay yung buong bahagi ng bato na nahukay sa ilalim ng lupa. Ngunit tulad ng nabanggit kanina ay dinudurog ni Michael ito upang maipalabas na hindi ibinudbud ang mga ginto. Nang wala siyang maipakita kapatid ay para hindi magsuspecha pa ang investigator ay nag-alibay si Michael at umimbento ng fenomena sa ilalim ng lupa. Sinabi niyang may ilang mga porsyon ng lupa na walang ginto kaya kinakailangan niyang durugin ang mga ito upang makapagbigay ng mas accurate daw na resulta. Ngunit hindi pa dito matatapos ang problema ni Michael sa investigator dahil nang gumamit na ito ng microscope ay nalaman niyang ang ginto na nasa bato ni Michael ay pabilog. Hindi yung tipong nakikita sa mga bato sa ilalim ng lupa. Ito ay dahil tulad ng naibahagi ko sa inyo kanina ay binili lamang ito ni Michael sa mga small-time miners upang ilagay sa kanyang sample. At well, muli sa pagkakataong ito ay gumawa na naman ng imbentong fenomena si Michael. Sinabi niyang ganito talaga ang mga sample na nakikita sa busang dahil una, malapit nga ito sa ilog at pangalawa ay sinabi niya na ang mga ginto na inilalabas mula sa bulkan, lalo na kung may ilog sa ilalim ay ganoon talaga ang magiging itsura. At muli, ang stock ng BRIEX company ay tumaas. Nagsimula ng $10, $50, $100, $200 per share in just 1 to 2 weeks. Now, in a normal people's perspective ay parang maliit lang ang $200 per share pero sa mga mata ng investors ay isa itong sureball money-making investment. Hindi pa nakontento dito si Michael de Guzman sa stock price ng BRIEX company. This time, it is worth over $1 billion. Noon ay kinuha niya ang kanyang mapa at tinitingnan ang kanyang lokasyon. Iniisip niya na kung dito sa main location ay naipalabas niya sa buong mundo na may ginto nga talaga, ay naisip niyang kaya niya rin gawin ito sa kalapit na mga lokasyon upang mas lalo pang tumaas ang halaga ng kumpanya. Nag-propose ngayon si Michael upang gawin ang second Busang Expedition.
mas lalo pa ngayon nilang nilawakan ng kanilang stock exchange. Mula sa isang palitan ay inilista rin nila ito sa 2 pang stock exchange at hindi nga nagtagal ang BRIEX Company at one point in time ay sinabihan na may pinakamalaking gold reserve sa buong mundo. At siguro kapatid dyan na matatapos ang kwentong ito. Pasensya na kayo kung medyo hindi ko matatapos ngayon, pero worry not kapatid, bukas na bukas ay gagawin ko ang ikalawang bahagi at you bet. Sa part 2 ng kwento ay may napakalaking plot twist na mangyayari at excited na akong ibahagi ang kwento sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.